Ang flash nito mga kada ay isang push button, no? So kung makikita mo yung mga kada, may pindutan siya na hati, dalawa, 1, 2. So itong maliit mga kada, para lang to sa ihi. Yan, ihi yan. Kung iihi ka, ito lang pindutin mo. Kaya ibig sabihin nito, kalahati lang ng tubig ng tangke ang mababawas. Pero kung pupupo ka mga kada, ito ang gamitin mo. Kasi ang tubig na maubos nito, sagad. No? So, pakita ko sa inyo Yan. So, kung makikita nyo mga kada, may sign dyan na yan. Yung may sign na parang half moon, yan yung kalahati lang bawas. Pero yung kabila, yan, buong bilog, walang full moon, ubos ang tubig dyan. So, uunahin natin, yan. Yan yung tubig mga kada, So, punong-puno yan. So, kung halimbawa, iihi lang kayo, ito ang pindutin nyo, bandang kanan. Yan. So, ang binawas niya mga kada, hanggang dito. Ito. Hanggang dito lang. So, kalahati lang. So, hindi siya mauubos ang tubig pag itong pinipindot nyo sa kabila, sa kanang bahagi. So, antayin natin mapuno muna. So, ayan, puno na. So, pindutin natin yung full moon, yung isa. Tingnan mo kada, di ba? Ubos ang tubig. Sagad. Di ba? Kaya, pag kayo naiihi lang, so, kalahati lang ibuhos nyo para makatipid kayo sa tubig. Kaya mga kada, mapagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? Thank you sa mga bago nating subscriber dyan. Salamat. Maraming thank you sa inyong lahat. So yun, vlog natin today mga kada ay ang paano magtanggal ng toilet bowl o inidoro, no? At saka magpalit ng bago. So yun. So bago tayo sa ating vlog mga kada, akit ko muna kayo sa taas. Papakita ko sa inyo na halos mga 90% na yung gawa natin dito. So tapos na natin na varnish ang hagdanan. Yan, makita na siya mga kada, di ba? So yun, bago natin umpisahan yung ating vlog. So dito sa taas, nagkabit ako ng P-trap, no? Dito ikakabit ko rin sa baba. Yan, bagong kabit natin, P-trap. So, ayusin ko pa yung mga fittings dyan, tang fittings, ayusin ko lang yun dyan. Pero doon sa baba, yun yung gagawin natin. So yun mga kada, ayos na. Dito, kung may uupa dito, may titira, at least naka-ready na. At saka ito yung isa. Yan. So yan mga kada, mamaya dun sa baba, i-unbox natin yung bagong dating na inidoro o toilet bowl, no? So yun yung vlog natin today. So paano nga ba magtanggal ng lumang inidoro at magpalit nito? So yun, ito yung bagong inidoro mga kada. Nabili namin to is 4,000. Ito, complete set na siya, may mga tank fittings na yan. Mamaya papakita ko sa inyo pagbukas niyan. Tapos ito mga na, kaya papalitan natin itong toilet bowl na to dahil kung makikita nyo mga kada, basag na siya. You know, may crack. You know, may crack, kaya papalitan natin ng bago. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano natin bakbakin yan. So yun, salamat sa mga bago nating subscriber dyan. At kung ikaw ay bago sa ating channel dito, please subscribe .tv official. At pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod nating handiworks, no? So yun lang mga kada. Salamat. Sana may matutunan kayo dito o idea man lang na kung paano natin tanggalin ang inidoro at palitan ito ng bago. At kung ano ang gagamitin nating pandikit, no? Doon sa bagong inidoro. Umpisa na natin ang pagbaklas mga kada. Papakita ko sa inyo kung paano natin baklasin ang inidoro, Bago natin baklasin, tanggalin muna natin yung supply ng tubig, no? So tanggalin muna natin dito. Ito yung flexible. Atin muna tanggalin ito. Yan.
So, nakapatay po ang gate valve ito mga kada. Yan. So, umpisa na natin pagtanggal nitong inidoro. Gagamitin natin na tools mga kada. Siyempre, isang hammer at silsil lang, no? Ito lang ang gagamitin natin. Baklas na yan mga kada. Yan dito, kantuhan natin mga kada kasi basag ito eh. May crack na. Ngayon natin kung bigay. So, ayos na mga kada. Medyo sama lang yung isang tires pero pwede na yan. Kasi ito, may tendency talaga babasag dahil may crack na. So, hindi natin maiiwasan yan. Yan o, may crack eh. Yung takip. So yan, hindi natin nakuha siyang buo dahil may crack nga siya. Kaya nababasag talaga siya. Pero ganoon lang kabilis makada. Pagtanggal ng inidoro. So lilinisin natin yung paligid makada. So bago natin linisin, kailangan takpan natin yung pinakabutas, no? Kasi para pagtiktik natin, kasi yung mga debris tulad ng ganito, pag once na malaglag to sa mismong pipe niya, eh magkakaproblema tayo. So bago natin tanggalin yung paligid, linisin ang paligid, takpan muna natin ng yung butas niya, yung pipe ng ito lang, basahan lang ito mga kada eh. Yan. Yan, natakpan na natin mga kada. So linisin na natin yung paligid. Media one half yung in-out ng gate valve nya, angle valve, saka one half din yung supply hose. Itong mga lumang bahay mga kada, magkakaroon ka talaga medyo yung sukat hindi natutugma, no, sa standard. So ang problema natin mga kada, kung makikita mo yung pinaka pipe nya lubog, dapat mga kada pag nilapat natin ito, dapat may nakaangat dito ng konti. Kasi hindi kasi magtugma mga kada eh. Pag
nilagay natin dito, nakita mo yung pinaka, yan o, dapat yan, swak na nakatutok talaga dito sa pipe. Ang problema mga kada ay may kunting diferensya sa sukat, no? So kung susundan natin to, ang problema yung tangke natin dito sa tubig, magkakaroon ng awang sa wall. So ang gagawin na lang natin mga kada, pormahan natin to, lagyan natin, paangatan natin muna ng konti. Kasi pag once na ganito style na flat, pag nilagyan mo ng palaman, pag lapat mo nito, may tendency lahat ng palaman mo papasok dito, no? So ang gagawin para maiwasan natin 'yan, lalagyan natin ng ano dito, parang partition na pabilog, no? Kumbaga mamasahan muna natin ang semento rito. So ang gagamitin natin mga kada para kapit na kapit ay tiles adhesive ng ating ilalagay diyan. Kasi dapat ganito mga kada, pag lalagyan natin ng ganito, ang problema kasi yung pinaka drain niya nandito. So hindi siya tugma. Kita mo na mga kada, nandito. So hindi siya shoot. So ang gagawin na lang natin, lagyan na lang natin ng partition para paumpukan lang natin ng konting semento rito bago natin ilapat, para pag nilagay tayo ng adhesive dito, paglapat, pag tumulak man siya doon, hindi malalaglag yung adhesive natin dito sa pinakabutas. Kasi pag once na malaglag dyan sa butas mga kada, nako, malaking problema natin yan. So yan o, kita mo kung nilagyan. Siyempre pag nilapat mo yan, didiin yan. So pag diin yan, yung adhesive natin tatapon dito sa butas. So kailangan hindi siya flat, kailangan may partition siya dito para may harang. May pader, kumbaga, may pader. So yun lang mga kada, yun ang gagawin natin. Ginaganito natin to dahil flat kanina. So para ma-prevent natin na sure tayo na walang malalaglag doon sa butas, nilagyan natin ng minasahan natin yung paligid muna. So ang gagawin natin mga kada, antayin natin itong matuyo hanggang bukas. So bukas na natin to ilapat. So para sigurado tayo pag matigas na ito, tsaka natin ilapat bukas, para pag naglagay tayo dito ng mortar o yung minasa natin na pandikit adhesive, so dito lang siya, kakalat lang siya dito. So hindi siya papasok sa ating butas. So yun lang mga kada, bukas na natin ikabit yung inidoro. Yan yung mga lagi nating ma-encounter sa mga lumang bahay, no? Lalo pag nagpapalit tayo ng mga bagong kagamitan, no? So sa atin, sa experience ko mga kada, ay so diskarte lang o di kaya ginawan lang natin ang paraan na mas maganda kaysa dito sa taas nagkakaroon ng problema, no? Kung susundan natin yung pinakabutas mga kada, ay magkakaroon siya ng angat dito, no? Magkakaroon siya ng awang. Kaya ginawa natin ang paraan to para didikit tayo dito, no? Tugma naman yung inidoro, ang problema lang yung sa tangke mga kada. Iba kasi ang design nito. Yan lang yung mga isa sa mga lagi natin ma-encounter na problema sa pag gumagawa tayo, no? So yan, ay ginawa lang tayo ng paraan at 100% naman na maayos. To disclaimer pa rin mga kada, kasi baka may mga expert dyan na talagang pinag-aralan nila, no? By sukat, by libro, yung mga ginagawa nilang trabaho sa atin. So, hindi po tayo dumaan sa mga pag-aaral sa libro. Ang atin ay experience lang. Subok naman at garantisado naman na working naman siya, no? So yun, pipilitin natin na maayos. Kumbaga, ginawa na natin ang diskarte, no? Hindi ito shortcut mga kada, kasi hindi naman kasi tayo gumawa ng bahay. Kumbaga nag-repair lang, lagay lang tayo ng bagong inidoro. So nagka-encounter tayo ngayon na problema sa drain ng ating bowl at saka yung nakaabang na butas ng papuntang Puso Negro. So yun lang mga kada, hanggang bukas natin kailangan natin patuyuin eh. Kasi pag ilapat natin to ngayon, mawawasak po ito, no? So kailangan natin na patuyuin natin siya. The next day. Good morning mga kada! Nandito na tayo sa ating pangalawang araw na pagkabit ng inidoro. So yun, kahapon, gumawa tayo ng yung pagkabitan ng inidoro, no? Yung doon sa may drain. So yun, ngayon, tuloy tayo sa ating ginagawa. So papakita ko sa inyo mga kada para maintindihan nyo rin yung ating mga ginagawa, no? Lalo na kung nandito ka sa aking channel,
at naghahanap kung paano magkabit ng bagong inodoro, at lalo na pag baklas ng inodoro, medyo mabilis lang yun. So yung pagkabit medyo challenge kasi gawa ng yung nabili nating inodoro ay medyo may diferensya sa kabitan, no? So may mga sukat na kailangan nating i-adjust. Yon, kaya nag-adjust din tayo sa ating drain pipe. So ito, papakita ko sa inyo. Kung nakikita nyo mga kada, naalala nyo yung ginawa natin para naggumawa tayo dito ng mud na yung adhesive. Gumawa tayo ng umbok. Ngayon, pinuruman na natin, no? So, bakit naging ganito? Dahil kung makikita mo yung pipe mga kada na sa ilalim, halimbawa, dugtungan natin siyang pag ganyan. Yan, na-explain ko na to siya kahapon. Yan kasi yung diretso yung pipe mga kada. Yan o, naka-diretso. So, pag ito ang sinundan natin, pag nilagay na natin dito, ang problema natin mga kada, yung tangke sa taas, magkakaroon ng angat, no? So, ipapakita ko sa inyo yan para mas maintindihan nyo. So, kaya nilagyan natin ng ganito, sobrahan natin yung ating butas para ma-adjust natin, maididiin pa natin papunta doon sa wall. So, isa din tong bagay mga kada na makapag-prevent sa butas pag naglagay tayo dito ng adhesive. Para pag pinakip natin, kinabit na natin to, yung adhesive natin hindi pupunta dito dahil nasasangga na sa gilid, kung makita nyo. So, papakita ko sa inyo, di ba? So, yan mga kada, lalapat na natin. Yan, kung makikita nyo, yung may drain pipe yan. Yung drain ng inodoro, itutugma natin dito. Yan. Yan. So yun mga kada, yan, yung paglapat na yun mga kada, yun yung sa pipe, nakatutok yun sa pipe mga kada. Maintindihan nyo yun mga kada, kunin natin yung, tangke niya, sa water niya. So ilalagay natin dito, ikakabit natin ha. So yan, nakabit na natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kada. So yun, dito sa ilalim, yung pinaka drain pipe nito, yung drain nito ng inodoro, nakatutok na yan sa pipe, no? So, kung yun ang susundan natin, ang magiging problema natin dito sa taas mga kada. Kita nyo ang laki, kasya kamay. Di ba ang pangit naman nun? Takpan natin para mas maganda makita nyo maganda. Kunin natin yung takip. Ang takip niya ay ito. Yan. So yan mga kada, tingnan nyo, di ba? Ang laki ng awang, ang pangit naman, di ba? So, kaya ginawa natin, ini-improvise natin yung ilalim. Kasi dalawang purpose nun, mausog natin at ma-prevent natin yung mortar natin hindi papasok sa wall. So iusog natin yung inodoro. Yan, usog natin yung inodoro para lalo nyo maintindihan yung ginagawa natin. So, di ba mauusog natin dahil may clearance tayo dun sa ilalim. Naiusog na natin doon. So hindi naman makikita yung ilalim eh. Ang importante, yung pinaka-drain nito, shoot na shoot. Yung magdudumi ka, di shoot na shoot doon. Hindi siya hindi siya mamimiss doon sa pinaka-butas. So tingnan mo dito, maganda. Diba? Kasi ito yung nakikita eh. Yung doon sa ilalim naman, hindi nakikita. So yun mga kada, itatap na natin yan ng final. At least nakita nyo na kung anong diskartehan. So ginawa natin ang paraan yung nasa ilalim para may adjust natin yung inodoro. Kasi yung pipe na dati kasi hindi tugma dito. So baga kung susundan natin yon, wala, magkakaproblema tayo dito sa may bandang wall. Yan, okay na. So kabit na lang natin yan. So ganun lang mga kada. Sana naintindihan yung mga ini-explain ko sa inyo. Pagpasensyahan nyo na kasi
baguhan lang din tayo sa ganito, no? So ito naman, disclaimer, ay aking experience lang, no, at saka diskarte. Hindi ko ito pinagmamalaki na baka may mga nakapanood din ito sa vlog natin na mas expert dito sa ginagawa natin at mapupuna rin tayo, no? Ang akin ay ganito ang aking paggawa, no? Kung may mapulot kayo dito ng idea, di salamat. Kung wala, salamat pa rin. So yun mga kada, tuloy tayo. So mga kada, tiles adhesive ang ginagamit natin, no? Para mas maganda, para mas kapit yung iniluro natin. So yung mga kada, kung maghalo kayo ng adhesive mga kada, kung masyadong lugaw, no? Yung saktong hindi siya yan, no? Yan, yung hindi siya pag ganun mo, laglag lahat. So yun, kapit na natin. So lagyan natin yun dito. Yung sakto lang na lagyan natin yung paligid. Yan. Sakto lang kasama yung kailangan ipantay mo lang dito mga kada sa may ginawa nating abang. So ilapat na natin yung inidoro. Tansyahin nyo lang mga kada. Check natin kung saan yung hindi umabot. Ito, nakalan ng konti. Good na good. Yan, nakakaling. Iyon. So, yan mga kada. Ganyan lang magkabit ang inidoro. Tapos yung sobra na yan, tanggalin natin. Kung may napapansin kayo mga kada sa paa ng inidoro na may butas na ganito, ito yung pinakalock niya mga kada. Kaya kailangan dito bigyan mong pansin to, no? Kasi ito yung kailangan punuin mo to ng adhesive. Yan. Kasi yung pinakalock, yan ang pinakalock ng inidoro. Diyan siya kailangan nakadugtong yan dun sa adhesive natin para pag natuyo magano siya, maglalak siya. Yan. Yan ang purpose niya mga daha, may butas siya. Pati sa kabila, lagyan din natin. Yan. Ibig sabihin, yung adhesive natin dyan, nakapasok dyan, nakalock, padiretso dun sa ilalim. Yan, kailangan dugtong yan. So yan ang purpose ng butas na yung mga kada. Tapos gumamit kayo ng foam panglinis. So setting muna natin yung tangki para sigurado tayo. Bago mo ilapat ng mga daog, yung kalimutan tong rubber sa ilalim. Yan. Ito yung pang-lock dito sa loob.
So, yun mga kada, nakapitan natin. Ito yung supply hose natin, no? Hindi mo na kailangan ng tiplon dito kasi may rubber po ito. Pero itong angle valve natin, pag nagkabit kayo sa main, kailangan mo ng tiplon. So yun mga kada, ganun lang pagkabit ng inidoro, no? So ito, hindi pa natin to magagalaw, no? Hayaan muna natin itong matuyo hanggang bukas. Bukas, yun, sakto. So bukas mga kada, titesting natin to. Kasi kailangan pa natin patuyuin itong adhesive natin para hindi na siya galaw. So ito hindi pwedeng gamitin, no? So bukas, pwede na yan. Tsaka check natin lahat yung nasa loob ng fittings kung working bukas. Kasi kung ngayon hindi po pwede kasi hindi pa nga siya pwedeng takbuhan ng tubig, no? Kasi basa pa yung nasa ilalim. Ganun lang magkapit ang inidoro. Medyo may challenge pero kaya yan mga kada. Kahit mag DIY kayo, kung beginner kayo, kayang-kaya nyo yan. Thank you very much sa mga ating mga subscriber dyan. Salamat. So hanggang dito na lang siguro ang ating vlog, no? Sana may napulot kayong konting idea sa ating mga ginagawa.